Father Bong, makaigsunan ko din ni Kristo, may buntag kanyong tanan. Pasensya kaayo kay murag akong tingog di pa gid maayo, no? Si Father Charles Cole, no, ni text nako ni adtong niaging adlaw nga di siya kahimo sa maong misa, no? Karong adlaw mo na nang hangyo siya nga ako lang sa mo misa karon. So mana nga ako mo'y na ingon tag mihimo nini karon nga misa, no, instead of Father Charles Cole. Siguro para sa ako apod nga bahin, privilege po ni nako kay this is my first time, no, to celebrate mass here nining maong, no, chapel nianing maong lugar niya. Mao siguro sad ni my first time sa nako mo celebrate sa misa, no, atubangan sa mga igsuon ako nga kamo, no, diya sa Oasis of Love. Ako kay batch 82 man ko siguro, no, nagtabi mi ni ate ganina sa Luyo. Batch 82 ko sa Oasis of Love seminar. Mana nga privilege po ni nako nga mohatag nining maong mohimo nining maong officiate nining maong kasaulugan. Magigsuon sa atong pamalandong karon, magbase sa mga pagbasa, no, nga baguhay lang gibasa, no, sa ato ang mga igsuon. Kini nagpunting mahitungod nining tema, no, humility before God. Kining pagkamapaubsanon, kining pagpaubos atubangan sa Ginoo. Unsa man kining pagpaubos sa tubangan sa Ginoo? Unsa man ta when we face God, when we pray, unsa may atong attitude atubangan sa Ginoo? Siguro una kining emptying and surrendering everything to God. Kini bitong bakante or kini bitong pag-surrender, pagtugyan sa tanan ngadto sa Ginoo when we ingon tag moatubang ta sa Ginoo, ato ang bakantihon, ato ang itugyan tanan, including our sins, including our whole selves. Tanan, no, kung mo ampo ta sangpit ta sa Ginoo, una sa tanan, we need to empty ourselves. We need to surrender everything to God in order for God nga mulihok sa atong kinabuhi. Sa Ebanghelyo karon nga ato nadungog nato ang kining duha ka mga tao nga nag-ampo sud sa templo. Una, kining Pariseo nga confident, no, in his own righteousness is contrasted with the tax collector who humbly begs for mercy. Before we dig deeper in our reflection, mas maayo siguro kung ilailahon nato kinsa ning mga tawhana. Kinsa maning tax collector, kubrador sa buhis, o kinsa maning mga Pariseo sa panahon ni Kristo. Una, ganing tax collectors, also known as publicans, were individuals, often Jews, employed by the Roman authorities to collect taxes from their fellow countrymen. They were seen as collaborators with Roman occupiers and were known for extorting more money than required. So, their methods were considered unjust, and they were often associated with sinners and social outcasts. So, mo ni sila mga tawhana nga gingon nato mga makasasala kay nganuman manikas man ni sila kuno, no? Especially sa ilang nature's trabaho, kubra sa buhis, no? Kubrador sa buhis. So nagi tendency nga manikas, no, maningil nga sobra sa required sa balaod nila kaniadto. So mo nga they were considered yung tag sinners and social outcast. In fact, Matthew, also known as Levi, was a tax collector, was
ingon tag, who became later, after conversion, Jesus's disciple. Zacchaeus, also a chief tax collector, who repented and made restitution after encountering Jesus. Kay ngon sa ta nga dili tanan po di ay nga mga tax collector nga mga makasasala nga wa naghinulsol. Naasay mga tao nga mga tax collector nga nagbasol ug naghinulsol sa ilang gibuhat nya ni sunod ni Kristo niadtong panahon. On the other hand, kining mga Parisiyo were prominent religious and political group within Judaism during the Second Temple period. Makaingon ta nga kining mga Parisiyo mao ni sila mga tawo nga naa sa posisyon. Mao ni mga tawo nga naa sa taas nga bahin sa katilingban. The name Pharisees likely comes from the Hebrew word separated ones, reflecting their emphasis on ritual purity and separation from anything considered unclean. So niadtong panahon, kining mga Parisiyo, they considered mingon taog experts aning mga balaod. Nga gi-considered sa nila nga sila mo expert sa mga mingon tag ritual niadtong panahon di sa templo. And gani, they considered being tag separated ones nga lahi sila sa mga tao nga ubos. So naay contrast between the Pharisees and tax collector, distance between them. Gani, the Pharisees strictly adhered to the law of Moses and the oral traditions, believing these traditions were handed down alongside the written Torah. Yung tag Torah comes from the Hebrew word Torah, which translate to instruction or teaching. So man nga kining mga Parisiyo, mga experts ni sila sa balaod, experts nila sa mga pagtulunan sa ilahang tinuhuan. So kay experts man gisaligan mga edukado sa ilahang panahon. They emphasize personal piety, tithing, and ritual purity. In the New Testament, often portrays kini mga Parisiyo as opponents of Jesus. They were criticized for legalism and hypocrisy, focusing on the letter of the law rather than its spirit. Mao na nga kaning mga Parisiyo tungod pod sa ilahang pagka-expert sa balaod, nalimtan na lang pod ang kasing-kasing, no? Nalimtan na lang pod ang kaning ilahang kanabitong kaning gitawag natog mercy, compassion, kay more on focus sila sa balaod. Magigsuon, at the end of the gospel today, Jesus makes it clear about the two persons in prayer. It is the tax collector acknowledging his need for God, who goes home justified. Ang kobrador sa buhis, gipakitaan nga diha sa Ebanghelyo, maoy nagkinahanglan sa Ginoo. Mao na nga kining maong pagkamapaubsanon sa maong tax collector echoes in our other readings nga gibasa. First reading, Sirach reminds us that God hears the prayer of the oppressed, not proud. Sa Salmo proclaims that the Lord is near to the brokenhearted and saves those crushed in spirit. Sa kaduhang pagbasa, St. Paul, in his letter to Timothy, speaks not of his own achievements, but of the Lord who stood by him and strengthened him. Ngigsoon, unsa may mensahe niini karon nato nga panahon? What does this mean for us, brothers and sisters? This means that our relationship with God is not about boasting ourselves or comparing ourselves to others. It is about recognizing our own imperfections
and turning to Him with sincerity and humility. Kung mautubang kita sa Ginoo, una sa tanan, atuag yun ang kunon ang atuang pagkamasalaypon. Kung atubang kita sa Ginoo, atog ang kunon nga kita wa gid tay mahimo wa ang Ginoo. Mao na nga sa sinugdanan nining santos nga misa naginulgi atog giginulsulan atong sa nagi Kyrie, no? Before we receive God in this Holy Eucharist, we own nga kita makasasala, nga kita maghinulsol sa atong mga sa. Mao nga before we receive Jesus Christ, before we receive the body of Christ, ato yung gilitok, no? Sugod sa misa nga kita makasasala, nga kita angay mangayog pasaylo sa Ginoo. Naman ang igsuon, all of us, whether rich or poor, like the tax collector, we must approach God with a humble heart. Madato ug mapobre, walay kalahian. Kung matubang ta sa Ginoo, kinahanglan kita nga magpuubos sa atong kaugalingon. Acknowledging our need for His grace, for it is in our weakness that God is strong. It is in our humility that we find His mercy, and it is in trusting Him, not ourselves, that we are truly justified. Kay kung dili ta mahimong mapaubsanon atubangan sa Ginoo, mura maghihimo na pud nato nga kita labaw si Ginoo. So when we pray, when we go to Mass, ano nga, naagid ang gitawag nato humility. Matud pa ni Saint Therese of the Child Jesus, the more we become little, the more we become small, the more God become interested to us. Nga, the more kuno ta nga magpagamay o magpaubos sa itong kaugalingon, the more sa kuno nga Ginoo mahimong interesado nato. Ano nga, kabantay mo kung gamay kaayo nga butang, atuagin ang tutukan, o gini atuagin ang ipaduol ang ato ang pananaw aron maklaro. Matod pa ni Saint Therese nga the more we become small, little, the more sad kuno nga ang Ginoo mo paduol nato. No, mo klaro nato. Naman ang igsuon, as we continue this Eucharistic celebration, no, let us pray not only for ourselves but for others, that we may cultivate this grace of humility so that we may always be open to God's love and mercy. Hinaot pa unta.